Sample kapag suot ang gabunan hoodie. Napakasimple pero malakas ang dating. Kung kayo yung mga tao na gustong simple lang pero may ibubuga, bagay sa inyo ang gabunan hoodie, kaya naman nariyan ang link sa comment section para maka-order. Isang click lang, darating kagad sa inyo ang item. At nga pala, kita-kits bukas kasi meet and greet na bukas 7 p.m. MOA Seaside sa May Fountain. Sana makapunta kayo, JIP, kasi minsan ko lang gagawin ng meet and greet. Yan lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Nang mga panahong ito ay 9 na taong gulang pa lamang si Lolo Daruk. Nakaramdam siya ng matinding takot sa kamuntikang paglubog. Matapos nun ay pumasok na siya sa tahanan. Yung nanay ni Lolo Daruk na itago na lang natin sa pangalang Lolita, nagtanong kung saan ba galing si Lolo Daruk. Hindi siya nakasagot. Napapaisip kung bakit siya natanong magkaharap lang sila kanina. Kaya naman sinabi niyang nasa gilid lang siya ng babuyan at nasa harapan niya ang nanay. Kumunot ang mukha nito at napakamot na lang ng ulo si Lolo Daruk. Nang mga sumunod na araw, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Bigla na lamang bumilis ang kilos. Yung bang kapag nanaisin niyang pumunta sa isang lugar, ilang hakbang lang ay makakarating na kaagad. Ngunit hinayaan niya lang at inisip na baka guni-guni lang ang lahat. Ngunit may isang pagkakataong nasita siya ng ina. Napag-utusan noon si Lolo Daruk na bumili ng rekado sa ulam. Pagkaabot pa lang ng pera, ilang minuto lang ay dala na ni Lolo Daruk ang pinabili. Napapitlag ang ina. Kamuntikang matapon ang kumukulong mantika. Ay sus, Ginoo nimo! Nakakagulat ka naman! Bakit ba ang bilis-bilis mo? Ang layo ng tindahan na. Sa susunod wag mo nga akong gugulatin. Nininervyos akong bata ka . Ay nako! Wika ng nanay. Sasabihin sana ni Lolo Daruk ang nangyari. Kaso baka hindi naman maniwala ang kanyang nanay. Hanggang sa lumaon, tuluyan nang napansin ng ina ni Lolo Daruk ang mga kakaibang kinikilos. Isang araw, habang bumubuhos ang malakas na ulan ay napag-utusan si Lolo Daruk. Kailangan niyang ayusin ang mga timba at maliliit na banga para masahod ang tubig ulan sa kanto ng bubong. Maputik ang pasilyo sa gilid ng tahanan, kaya naman nahirapan si Lolo Daruk. Nagkaputik-putik siya at nang pumasok sa loob ng bahay, halos himatayin sa takot ang ina ni Lolo Daruk. Sumigaw ang nanay. Mabilis na pumunta sa kusina upang ipaalam ang nangyari sa tatay ni Daruk, na itago na lang natin sa pangalang Abraham. Sabay na bumalik ang mga magulang niya at tinuro ni Nanay Lolita ang sinasabing multo. Ayan, Abraham, may baka sa sahig. Nakikita mo ba? Wika ni Nanay Lolita. Napakunot si Abraham. Tinitigan ang bakas ng paa hanggang sa unti-unting lumitaw si Lolo Daruk. Napahawak sa dibdib ang ama sa sobrang gulat. Samantalang si Lolo Daruk naman, nakatulala at kita sa itsura ang pagtataka. Ano po bang nangyayari, Nay? Tay, bakit kayo ganyan kung makatitig? Parang nakakita kayo ng sobrang nakakatakot . At saka, nasan po ba yung multo? Wala naman . Wika ng batang Daruk. Anak, ikaw ang napagkamalang multo. Saka bakit bigla ka nalang lumitaw? Hindi ka naman namin nakikita kanina. Sa halip mga bakas lang ng tubig sa sahig at kaunting putek. Tugon ni Tatay Abraham.
Nang mga sandaling ito, nakatayo pa rin ang batang Daruk. Hawak ang isang galon na butas na dapat sana'y papalitan sa kusina. Lumapit si Abraham. Kinapa siya at tinitigan ang buong katawan. Hindi gumagalaw ang batang Daruk. Hanggang sa tumingin ng ama kay Nanay Lolita at sinabi, naingkanto ang batang Daruk. Kailangang madala ito sa isang manggagamot upang mapasuri. Sa araw na yun, dinala ang batang Daruk. Humupa ang ulan at karga siya ng ama. Nagmamadali papunta sa kalapit na manggagamot. Kasama dito si Nanay Lolita. Sa sunod na baryo lang ang tahanan ng manggagamot. At saktong pagdating nila ay naroon ito. Nakahanda na sana sa pag-alis dahil may pupuntahang okasyon. Kagad pinaliwanag ni Tatay Abraham ang nangyari sa batang Daruk. Pinapasok sila sa tahanan ng manggagamot na si Jose. Pero kapansin-pansin ang mga tingin ng matandang manggagamot na tila namamangha sa batang Daruk. Yung bang, nakangiti pa ito at dilat na dilat ang mata habang nakatitig. Nang mailapag si batang Daruk sa papag na kawayan, walang pagdadalawang isip na nagsalita ang manggagamot. Wala siyang sakit. Hindi na engkanto o nabate o kahit ano pa. Bata, ano ang dala mo? Ano ang nakuha mong gamit? Sige, huwag kang matakot, sabihin mo sa akin. Kayo mga magulang tama. Nararamdaman ko sa anak nyo na meron siyang kakaibang katangian. Marahil dahil sa nagpunta kayo sa akin, malakas ang paniniwala nyo sa kakaibang bagay. Ang anak nyo ay nabiyayaan ng bertud. Bertud na bihira lang makita o ipagkaloob sa isang tao. Bata, maaari bang makita ang bato? Wika ng manggagamot na siyang ikinagulat ng pamilya. Maging ang batang Daruk. Gulat na gulat at halatang nag-aalinlangan sa matanda. Natakot siya dahil nag-iba ang titig nito sa kanya. Huwag niyo po akong hawakan. Anong gamit po ba? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ng batang Daruk. May nakuha ka na galing sa kalikasan. Isang bagay na may kakaibang katangian at napasa sa iyong katawan. Wala ka bang naaalala na may napulot ka? Wala ka ba napapansing kakaiba sa sarili mo? Tanong ng manggagamot. Napakunot ang mukha ng batang Daruk. Tumingin sa bintana at kita ang malalim na iniisip. Meron po. Isang bilog na parang holen. Nakita ko po sa likod ng baboyan namin habang nanguhuli ako ng pagong. Bigla na lang pong may lumitaw sa putik tapos pinulot ko. Bigla akong nalubog sa putik. Nagtataka nga po ko kung bakit. Matigas naman po yung kinakatayuan kong lupa Pero biglang naging putik. Ayun, nabalot ako ng putik tapos hindi po ko makita ni nanay. Kahit nasa harapan niya lang po ko. Ang bilis ko pong kumilos at saka... Ay, teka. Nandito po yun sa bulsa ko Palagi ko pong dinadala. Hindi kasi ako mapakali. Gusto ko palagi siyang nasa tabi ko Ewan ko po kung bakit. Parang may nag-uutos po sa akin. Sandali. Ito po yun Pagpapaliwanag ng batang Daruk. Ipinakita sa manggagamot ang bilog na bagay. Bagyang napaangat ang balikat ng manggagamot. Huminga ng malalim habang dilat na dilat ang mga mata. Hindi kaagad nakapagsalita ang manggagamot. Tinititigan pa nitong maigi kung ano ang nasa palad ng batang Daruk. Yung mga magulang niya naman ay nagtataka din. Hanggang sa tumango ang manggagamot at sinabing itikom ni Daruk ang palad. Hindi pwedeng mahawakan ng iba ang bagay na dala ng batang Daruk. Magiging mapanganib dahil gagawing putik ang ibang taong makakahawak nito. Maliban na lang sa may-ari.
na walang iba kung hindi ang batang Daruk. Ito ay sumpa na mula sa gamit na kung sino man ang nangangalaga, hindi na ito makukuha sa kanya, maliban na lang kung ninais mismo ni Daruk o gustuhin niyang ipahawak sa iba ng bukas sa loob. Ang tawag sa gamit mo, bata, walang iba kung hindi ang pinakabihira at isa sa pinakamalakas na bertud. Ito ang pinagkaguluhan noon sa panahon ng revolusyon. May isang tao na may taglay ng kaparehong gamit. Isang rebelde, tinutugis, pero lahat ng tumutugis sa kanya ay namamatay lang. Agod-agod sa lapok o bertud ng putik. Ang paglubog mo nang hawakan mo ito ay isang senyales na pumasok agad sa katawan mo ang bisa. Tinanggap ka ng bantay nang hindi na kinakailangan ng pagsubok. Hindi pwedeng malaman ng iba kung anong meron ng batang ito. Maraming magkakaroon ng interes sa bata. Hindi man nila makuha ang bertud sa kanya, pero susubukan ng bata sa ibang paraan. Ipalagay na lang natin na baka patayin siya. At kapag napatay siya, doon na pwedeng makuha sa kanya ang gamit. Ang bertud ng putik. Sa oras na makatapak ng putik ang may-ari ng bertud, bigla na lang itong nawawala. Hindi rin siya tatablan ng kahit anong patalim, barel, maging orasyon, basta may putik sa kanyang katawan. Hindi ko inaasahan na agod-agod sa lapok o bertud ng putik ang dala ng bata. Akala ko trabongko. Mapanlin lang din yon at magkapareha ang oras sa putik. Nakakamangha. Babantayan kita, bata. Babantayan kita hanggang sa paglaki mo para hindi ka lumaki na masamang tao. Wika ng manggagamot. At dagdag pa nito, sa haba ng panahon na nasa lihim na karunungan, ito pa lang ang unang beses niyang nakakita ng napagkalooban ng agod-agod sa lapok. Naririnig niya lang at nalaman kung ano ang bisa, pero hindi pa sa personal. Sinasabi ng mga kakilala niyang manggagamot, ginagamit ang agod-agod sa lapok para sa kasamaan, pagnanakaw, pagpatay, panlalamang, pangbababae, dahil malakas ang gayuman ng agod-agod sa lapok. Mas mabuting ibaon sa katawan ng bata upang hindi na talaga mawalay sa kanya at kahit sino man ay hindi ito mahahawakan dahil nasa loob ng katawan. Nagmungkahi pa ang manggagamot. Naabisuhan na lamang siya kung papayag ba ang mga magulang ni Daruk na ibaon sa katawan niya ang bertud. Dahil siya ang magpapasya kung saan banda at siya din ang gagawa ng sugat. Hindi nakapagsalita ang mga magulang ni Lolo Daruk. Samantalang siya naman, nakatulala lang at malalim ang iniisip. Dito niya tuluyang naintindihan na ang mga bagay na nangyayari sa kanya ay dahil sa nakuha. Hanggang sa nagsalita na ang tatay ni Lolo Daruk. Naniniwala siya sa sinasabi ng manggagamot. At kung delikado pala ang gamit, pumapayag siya na ipabaon ito sa katawan nang walang mapahamak na iba. Wala nang ibang paraan maliban sa pagbaon sa katawan ng anak ko. Hindi ba pwedeng itago na lang? Tanong ni Tatay Abraham. Kung itatago ang gamit, paano kung may makakitang iba? Hindi natin alam ang mga mangyayari. Ang sakin lang, yon ang perpektong paraan upang walang ibang makahawak at walang ibang mapahamak. Alam nyo kasi sumpayan, dahil nasa katawan na ng bata ang kapangyarihan ng gamit, poprotektahan siya nito. Ang sinamang magtangka na kunin ito sa kanya, siguradong mamamatay. Nasabi ko na sa inyo kaya wala na akong ibang maipapayo. Daruk ang pangalan mo, hindi ba? Tiisin mo ang sugat na gagawin ko. Pagkatapos nun, ikaw na ang magbaon sa katawan mo ng agod-agod. Dito sa ita,
Maganda dahil makapalang laman. Teka, kukuha lang ako ng bayabas. Yung sanga kakagatin mo para sa sakit at yung dahon naman para sa sugat. Wika ng manggagamot. Napatingin si Lolo Daruk sa kanyang mga magulang. Nakikita niya itong tumatango habang nag-aalala. Sinabi ni Lolo Daruk na ayaw niyang magpasugat dahil masakit. Pero para sa kanyang ama, ito ay para sa kabutihan. Umiyak pa ang batang Daruk. Lumikot ang mga mata at halatang gusto nang tumakbo. Bigla na lang siyang hinawakan ng ama at ina. Umiiyak si Nanay Lolita at sinabing tiisin lang dahil mawawala din naman ng sakit pagkatapos. Para lang itong sakit ng tuli. Anak, nakaya nga ng mga ibang bata ang pagpapatuli. Eh ikaw pa kaya? Sanahin mo na lang ang sarili mo dahil sa oras na magpatuli ka na, hindi ka na matatakot dahil alam mo na yung sakit. Wika ni Nanay Lolita. Balisang-balisa si Lolo Daruk. Ilang sandali pa ay hinigpitan ng mga magulang ang pagkahawak sa kanya. Dumating na din ang manggagamot. Dala niya ang sanga ng bayabas. Pinanganga si batang Daruk. Kinagat nito ang sanga. Maigpit na inipit ng manggagamot ang paa at biglang tinusok ng patalim ang hita ni Lolo Daruk. Malapit ito sa kanyang puwetan. Hindi naman sumigaw ang batang Daruk dahil biglaan. Hanggang sa... Kapain mo ang sugat at ibaon ang agod-agod. Tiisin mo lang dahil may kaunting manhid lang at sakit. Dalian mo na! Mungkahi ng manggagamot. Nang mga sandaling ito, nagsalubong ang kilay ng batang Daruk. Tinapangan ang sarili. Kinapa ang sugat. Tinulak niya papasok ang bato. Dito na napasigaw ang batang Daruk. Habang papalalim ang gamit, palakas ng palakas ang sigaw niya. Sigaw na hindi dahil sa sakit. Sigaw na parang galit na galit. Hanggang sa tuluyan ng naglaho ang gamit. At dali-daling inilagay ng manggagamot ang dinikdik na dahon ng bayabas at tinalian ng tela. Pagkaluwa ng batang Daruk sa kagat niyang sanga, nahimatay ito. Nagising na lamang na nasa loob ng tahanan. Gabi na ng mga sandaling iyon at nakikita niyang naghahanda na ng hapunan ang ina. Kinapa niya ang hita. Laking gulat sa sarili kung bakit siya walang nararamdamang sakit. Walang kahit anong hapde o pamamanhid. Naabutan naman siya ng ama na galing sa kusina. Nakangiti ito at tila tuwang-tuwa pa habang nakatitig kay Daruk. Anak, diyan ka lang muna sa mahabang upuan. Huwag kang gagalaw. Hindi ka namin nakikita sa ngayon. Nilagyan ng putik ni Jose ang ilang bahagi ng katawan mo para hindi ka makaranas ng sakit at madaling maghilom ang sugat mo. O mamaya magpahid ka ha para makita ka ng nanay mo at matulungan kang linisan. Wika ng ama. Hindi na nagsalita pa si Lolo Daruk. Alam niyang taglay niya na ang katangian. Ilang sandali pa ay naglinis na. Parang nakahawak lang sa hangin si Nanay Lolita. Hanggang sa lumitaw na ang batang Daruk at niyakap ang mga magulang. Kinapa niya ulit ang sugat. Wala talagang sakit kaya tinanggal niya ang nakabalot na tela. Inalis ang nakatabon na maraming dinikdik na dahon ng bayabas. Gulat na gulat ang lahat. Kahit kaunting galos ay wala na. May mga bakas ng tuyong dugo pero walang sugat. Ramdam niya ang bilog sa loob ng hita. Tinutulak pa ito ng batang Daruk na parang nilalaro. Ngunit wala siyang maramdamang sakit. Nang mga lumipas na araw, hindi niya inaasahan ang mga nagaganap.
Madalas nakakakita siya ng mga tao na paparating habang nakatingin sa kanya. Nasa labas lang ng bakuran pero ang titig ay parang may gagawin na kung ano. Ang problema, hindi niya kilala kung sino ang mga ito. At tuwing gabi, nakakarinig siya ng mga iba't ibang huni. Pesteng yawa. Umalis kayo dito sa bahay namin. Doon kayo sa ibang mga aswang. Mga hayop. Ilang gabi na kayong nanggagambala. Kapag nagpakita lang kahit anino nyo, hindi ako magdadalawang isip na ihataw ang tabak ko sa mukha nyo. Ay nako, kilala ko kayo. Bukas na bukas, pupuntahan ko kayo sa tahanan nyo. Matapos nitong magsalita, kaagad na alala ng batang Daruk ang sinabi ng manggagamot. May magkakainteres sa kanya. Ngunit bakit aswang? Ito ang tanong na tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling iyon. Sa totoo lang, takot na takot ang batang Daruk at minsan na lang lumabas ng tahanan. Sinasabihan naman siya ng ama na huwag makipag-usap sa sino mang taong lalapit sa kanya. At sabi pa ng ina, bakit may magkakainteres sa kanilang anak? Wala namang nakakaalam sa katangian ng bata maliban sa kanila. Kaya naman naisipan ni Tatay Abraham na puntahan ng manggagamot. Dalawa ang kanyang pakay. Ang una ay baka trinaydor sila nito at pinaalam kung kani-kanino ang patungkol sa kanilang anak. At ang ikalawa, bakit sila inaaswang? Hanggang sa makarating na siya sa tahanan ng manggagamot. Umiling si Jose. Tumanggi na wala siyang binanggit kahit kanino man. Di ba ang sabi ko sa inyo, gagabayan ko ang bata. Alam mo Abraham, kahit wag natin ipaalam sa iba, malalaman at malalaman ng may mga tangan. Mararamdaman nila, lalo na yung magaling sa mga orasyon kagaya ng mangkukulam. Higit sa lahat ang aswang. Malakas ang pangamoy ng mga aswang. At hindi mapagkakailang makikilatis nila si Daruk. Bata pa ang anak mo. At alam nilang magiging madali para makuha ang bertud. Pero kung lalabanan si Daruk, makakayanan niyang patumbahin ang mga nagbabanta sa kanya. Ito ay kung sakaling gagamitin niya ang tapang niya. Kailangan niyang isipin na hindi siya takot. Ganado sa pakikipaglaban. Walang makakapigil sa anak niyo. Maliban na lang kung wala siyang putik sa katawan. Putik ang lakas niya. Kaya kapag may kalaban, putik lang ang sagot. Kahit kaunti lang ay pahid, kahit saang parte ng katawan. O hindi kaya pabaunan niyo siya ng putik at ilagay sa supot. Ito ngayon ang ilalagay niya sa kanyang bulsa. Pagpapaliwanag nito. At dagdag pa niya, bibisita siya sa tahanan kapag wala nang ginagawa upang turuan ang batang Daruk. Umuwi na si Abraham at ipinaliwanag lahat sa anak. Masuring idiniin na kailangan niyang maging malakas. Labanan ang takot dahil wala namang masamang mangyayari sa kanya. Pagsapit ng dilim ay muling bumisita ang mga aswang. 3 ang bilang, nasa iba't ibang parte ng bakuran. Inihanda ng batang Daruk ang sarili. May batsa sa banggera nila na may lamang putik. May nakalagay din sa garapa at ito ngayon ang nasa kanyang bulsa. Ramdam ng batang Daruk ang kakaibang nangyayari sa katawan. Umiinit ito at lumalakas ang pandama. At sa katunayan, siya ang nagsabi kung ilan ang mga aswang na nasa paligid ng tahanan. Habang ang tatay niya naman, hawak ang tabak. Hinahamon na lumabas ang mga aswang. Muli kita-kits tayo bukas ng 7 PM JIP. Sana pumunta kayo dahil minsan ko lang to gagawin. Yun lang, maraming salamat. Paalam.